Movie Recap Tagalog here. Si Park Bong-pal ay may kakayahang makakita, makarinig, at makipaglaban sa mga multo. Nagtatrabaho siya bilang isang exorcist upang kumita ng pera at matanggal ang kanyang kakayahan. Si Kim Yoon-ji ay isang kaluluwang naglalakad na patay na ng 5 taon. Siya ay nasangkot sa isang aksidente sa sasakyan na nagpatay sa kanya at ngayon ay nakatigil bilang isang multo. Dahil nais na niyang magpatuloy, pinakiusapan ni Yoon-ji si Bong-pal na hayaan siyang manirahan sa kanya. Sila ay naging isang koponan, tumutulong sa ibang mga multo, at nakikipaglaban sa mga mas malalakas na kaluluwa, kabilang na ang kaluluwa na nagdulot ng pagkamatay ni Yoon-ji. Habang nagtatrabaho sila ng magkasama, unti-unting nahulog ang loob ni Bong-pal at Yoon-ji sa isa't isa. Pinipilit nilang tanggapin na siya ay isang multo at sabay nilang hinaharap ang banta ng masamang espiritu. Ang serye ay may tampok ding masamang espiritu na sanhi ng aksidente ni Yoon-ji at konektado sa kakayahan ni Bong-pal na makakita ng mga multo. Ang espiritong ito ang pangunahing kalaban at banta sa kanilang dalawa. Nagsimula ang kwento sa binatang ito na pinagkalooban ng Diyos ng isang natatanging kakayahan mula pa pagkasilang. Hindi lamang siya nakakakita ng mga multo, kaya rin niya silang mahawakan. Dahil dito, ginamit ni Bong-pal ang kanyang kakayahan na walang ibang mayroon upang magsimula ng karera sa paghuli ng mga multo. Nagtakda siya ng layunin na kumita ng 1 bilyong won. Kapag naabot na niya ang halagang iyon, titigil na siya sa trabahong ito. Ngunit nang makita niya na ang laman ng kanyang ipon ay 102 milyong won pa lamang, naisip niyang aabutin pa siya ng hindi bababa sa 12 taon bago niya mapabilis at matapos ang kanyang layunin. Kaya't nagpa siya si Bong-pal na kumuha ng mas malalaking trabaho. Ngunit sa pagkakataong ito, nakatagpo siya ng isang matandang multo na mahigit 10 taon ng patay. Nang makita niya ang isang matangkad na lalaki na lumitaw sa kanyang harapan, agad siyang tumakbo palayo nang hindi na lumingon. Kinagabihan, katatapos lang kumain ni Bong-pal at naghahanda ng matulog nang makatanggap siya ng isang hindi kilalang text message. Hinihiling ng nagpadala na pumunta siya sa isang elementarya upang palayasin ang multong nandoon. Sa simula, ayaw na sana niyang mag-overtime, pero nang inalok siya ng 10 milyong won na sahod, dali-dali siyang nagpunta sa paaralan. Nakita ni Bong-pal ang batang multo sa opisina at agad din siyang natuklasan nito. Mabilis na nagtago si Bong-pal sa likod ng pader. At gaya ng inaasahan, hindi pala simpleng kalaban ang multong 10 milyon. Nang sumilip siyang muli, biglang nasa likod na niya ang batang multo. Hindi na nag-aksaya ng oras si Bong-pal, agad niyang hinawakan ang ulo ng multo gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos ay ibinagsak niya ito sa sahig. Habang nakahandusay, nagsisigaw ang multo na bumalik ang kanyang sakit sa puso. Agad yumuko si Bong-pal upang tingnan ito. Sa huli, naloko na naman siya ni Yoon-ji. Pinagtulungan siyang bugbugin, kaya wala siyang nagawa kundi umuwi ng sugatan. Pero hindi ibig sabihin nito'y natakot na siya. Sa pagkakataong ito, nagpa siyang gamitin ang espada ng kanilang angkan upang patayin ito. Bumalik si Bong-pal sa paaralan. Mabilis niyang sinalakay si Yoon-ji at buong lakas na ibinagsak ang espada. Ngunit bigla itong naglaho. Ilang saglit lang, muling lumitaw si Yoon-ji at sinipa siya ng malakas. Kahit pa may arma si Bong-pal, tila wala pa rin siyang laban dito. Galit siyang bumangon at muling hinarap si Yoon-ji. Mabilis siyang sumugod dito. Ngunit dahil sa kanyang pagkakamali, pareho silang gumulong pababa ng hagdanan. Higit pa roon, nagdikit pa ang kanilang mga labi. Sa sandaling yon, biglang may eksenang sumulpot sa isip ni Yoon-ji. Para bang minsan na siyang pinagsasaksak hanggang mamatay. Marahil iyon ang dahilan kung bakit hindi siya makaalis at makapunta sa langit ng mahigit 5 taon. Sapagkat ang kaluluwa ng isang taong napatay ng hindi makatarungan ay walang kakayahang makapasok sa muling pagkakatawang tao. Tumakbo si Bong-pal na puno ng hiya. Para maibalik ang mga nawalang alaala, napilitan si Yoon-ji na halikan muli si Bong-pal. Ngunit determinado si Bong-pal na hindi na niya muling pahihintulutan ito. Kinabukasan, naglalakad si Bong-pal sa kalsada nang biglang lumipad si Yoon-ji sa harapan niya at nagtangkang humalik. Ngunit mariin niyang hinila ang buhok nito at itinaboy. Dahil sa kanyang kalupitan, labis itong nagalit. Kahit ano pa ang sabihin ni Yoon-ji, matigas ang pasya ni Bong-pal na hindi niya ito pagbibigyan. Para tuluyang mapaalis si Yoon-ji, inimbitahan ni Bong-pal ang kanyang guro. Noon ay isa itong tanyag na pari ng Taoismo. Ngunit ngayon napipilitan na lamang siyang mangalakal para may maipagbili. Noon pa pala alam ni Bong-pal na hindi talaga nakakakita ng multo ang kanyang guro. Gayunman, sobrang kumpiyansa pa rin ito sa pagtuturo kay Bong-pal kung paano manghuli ng mga multo. Tinuruan niya si Bong-pal na gumamit ng plastic wrap para hulihin ang mga multo at malagkit na bigas upang itaboy ang mga ito. Nagkunwari pa siyang nagpapakita ng mga kakaibang estilo para ipaniwala sa iba na hindi man siya nakakakita ng multo, naamoy naman niya ang mga ito. Noon lang napagtanto ni Bong-pal na sobra siyang nagtiwala sa kanya. Pagkatapos, ikinuwento ng kanyang guro kung paano niya nakaharap ang isang demonyo ngayong araw. Matapos makinig, nagpa siya si Bong-pal na siya mismo ang tatapos sa kasong ito upang kumita ng pera. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Bong-pal, plano na sanang samantalahin ni Yoon-ji ang pagkakataon para mahalikan siya. Ngunit biglang nagising ang kanyang guro sa kalagitnaan ng gabi at nabigo ang plano nito. Pagkagising, inisip ni Bong-pal na may masama talagang binabalak si Yoon-ji kaya't galit niya itong pinalayas. Kinabukasan, nagising ang kanyang guro na puro sakit ang katawan, ngunit hindi niya alam ang tunay na nangyari kagabi. Matapos kumain, dinala ni Bong-pal si Yoon-ji sa bahay ng babae kahapon. Pagkaraang tumakbo palayo ang babae, bumalik si Bong-pal sa silid tulugan. Doon, tila may natuklasan si Yoon-ji kaya't naghiwalay ang dalawa upang mag-imbestiga.
Pagpasok ni Bongpal sa silid, agad niyang napansin na may kakaiba sa aparador. Binuksan niya ito at wala namang laman. Ngunit bigla na lamang siyang hinila papasok ng isang kamay. Nang makabawi si Bongpal, naroon na sa tabi niya ang multo. Ngunit hindi siya sinaktan nito, bagkus ay sinabi pang umalis na siya agad sa lugar na yon. Lumabas na ang asawa ng babae ay isa palang marahas na tao noong siya ay nabubuhay pa. Ikinulong nito ang babae hanggang mamatay. At nang mamatay na ang babae, hindi pa rin nagbago ang malupit nitong ugali. Patuloy pa rin nitong binubugbog ang asawa. Dahil sa galit, mabilis na sumugod si Bongpal. Ngunit nadiskubre niyang kontrolado na pala ng lalaki si Yonji. Agad siyang lumapit at itinulak palabas ang multo. Subalit napakalupit ng kalabang ito. Dahil sa kanyang kamatayan, lalo pang lumakas ang kanyang kapangyarihan. Kaya't madali niyang binuhat si Bongpal. Sa kritikal na sandali, mabilis na sumugod si Yonji upang iligtas si Bongpal. Dahil dito, lalo pang bumigat ang kanyang nakamamatay na aura. Ngunit natuklasan din Yonji ang kanyang kahinaan. Nang makita niyang muling sumugod ito sa kanya, agad niyang sinabi kay Bongpal na buhatin siya. Sinamantala niya ang pagkakataon upang sipain ito. Pagkatapos ay niyakap niya ito mula sa likuran. Pagkatapos, nagbigay ng hudyat si Yonji kay Bongpal na bigyan ito ng isang nakamamatay na suntok sa tagiliran. Nang makita ng asawa na napigil na ang kanyang asawa, yumuko ito upang magpasalamat sa kanilang dalawa. Pagkaraan, nakahinga siya ng maluwag at tuluyang naglaho. Matapos ang pangyayaring ito, napagtanto ni Bongpal ang kabutihan at pagiging maaasahan ni Yonji. Kaya't nagpa siya siyang gantimpalaan ito kahit kaunti. Hindi inaasahan, ginamit niya ang halik bilang gantimpala. Lubos itong ikinagulat ni Yonji. Samantala, ang dalawang vlogger na unang nakatuklas ng pagiging kakaiba ni Bongpal ay inupload ang kanilang naitalang video online. Ngunit ang kinalabasan, binahas sila ng samut-saring tanong mula sa mga netizen. Isa sa kanila ang isang babaeng mataba. Kanina lamang, binatikos nito ang isang sikat na artista na patay na, ngunit gusto pa ring magpasikat. Pagkatapos noon, biglang nag-flash ng kakaiba ang mga ilaw sa elevator. Kasunod nito, kusang nag-play sa kanyang telepono ang video ng naturang artista habang gumagawa ng kahangalan. Agad na napalingon ang babae sa takot. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang artista sa kanyang harapan at tinakot siya. Matapos ang perpektong pagtutulungan noong nakaraan, tuluyan nang nakalipat si Yonji sa bahay ni Bongpal. Kahit isa lamang siyang espiritu na hindi nakakaabala ng espasyo, ang magarbo niyang pagkain ang naging problema. Para hindi makatawag pansin, ibinalik na lamang ni Bongpal ang karne ng baka sa kariton. Pinilit niyang umiti, ngunit sa kanyang puso, labis siyang nanghihinayang gumastos. Kaya't naisip niyang kailangan pa niyang kumuha ng mas maraming trabaho upang kumita ng mas maraming pera. Samantala, lumikha naman ng malaking gulo ang dalawang vlogger. Inupload nila ang video ni Bongpal habang nagpapalayas ng multo. At hindi nagtagal, binahas sila ng maraming negatibong komento. Kapos sa karanasan ang mga vlogger pagdating sa pakikipagtalo, kaya't mabilis silang natalo ng kanilang katunggali. Nang manalo ang lalaking may balbas sa diskusyon, plano na naman niyang makipagtalo sa sikat na babaeng artista kagaya ng dati. Ngunit ang naturang artista ay namatay na kahapon. Navideohan pa niya ang buong proseso. Dahil dito, labis na natakot ang lalaking may balbas at nahulog pa ang kanyang telepono. Ngunit agad din niyang minaliit ang artista, sinasabing madali itong maimpluwensyahan. Subalit sa sandaling iyon, biglang nag-play sa kanyang telebisyon ang video ng artista. Sa pagkakataong iyon, talagang natakot siya. Pagkaraan ng isang segundo, biglang may lumabas na puting kamay, kasabay ng nakakatakot na sigaw ng lalaki. Kinabukasan, pumunta ang dalawang vlogger sa bahay ng lalaking may balbas. Determinado silang harapin ito ng direkta. Ngunit pagkapasok pa lang nila sa pintuan, natuklasan nilang patay na ang lalaki. Agad silang tumakbo palabas. Dumating agad ang mga pulis. Dinala rin ang dalawa sa istasyon para sa investigasyon. Doon lamang nila nalaman na kagabi, ilang administrador ng anti-fan page ng sikat na artista ang namatay rin. Batay sa takbo ng kaso, lahat ng tumutol sa artista ay isa-isang pinapatay. Nang marinig ito, kinabahan si Chansang. Noon kasi ay nakapagsulat na rin siya ng masasamang komento laban sa artista. Pagbalik nila sa kanilang kwarto, nag-login ang dalawa sa anti-fan page. Lahat ng miyembro roon ay patay na rin. Ayon sa sabi-sabi, sinumang nakapag-iwan ng masamang komento tungkol sa artista ay isusumpa. Sinubukan pang pakalmahin ni Chansang ang sarili, iniisip na isang komento lang naman ang iniwan niya, kaya wala sigurong mangyayari sa kanya. Ngunit biglang otomatikong nag-play ang video ng artista sa kanyang computer. Kinabukasan, nagpunta si Innam kay Bongpal upang humingi ng tulong. Umaasa siyang maililigtas ni Bongpal ang kanyang kaibigan. Samantala, nagkukubli pa rin sa bahay si Chansang. Mahigpit niyang hawak ang mga gamit na panlaban sa multo, nanginginig sa takot. Ngunit nang tumawag si Innam, biglang naputol ang linya. Sa screen, muling lumabas ang video ng artista. Sa sobrang takot ni Chansang, nagtatakbo siya na parang wala sa sarili. Pagkarating niya sa pinto, biglang lumitaw ang artista. Sa matinding takot, nawalan siya ng malay. Hinawakan siya nito sa kamay at tila tatanggalin yon. Sa kritikal na sandali, dumating si Yonji upang pigilan siya. Sinabi ni Yonji na ang mga gumagawa ng masama ay tiyak na babalik-balikan ng retribusyon. Na kung ipagpapatuloy pa niya ito, siya lamang ang gagawa ng sariling karma. Sa narinig, natahimik siya sandali. Ngunit bigla rin siyang sumugod at pinilipit si Yonji sa sahig, handang patayin ito. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Bongpal at itinulak palayo ang artista. Nang makatayo siya, nais pa niyang lumaban hanggang sa huli.
Ngunit nang makita niya ang sarili sa salamin, napagtanto niyang ang matinding galit ay nagpalala sa kanya upang maging isang mamamatay tao. Isa na siyang tulad ng mga mapanirang komento online. Doon niya natagpuan ang kanyang tunay na sarili at tuluyan ng naglaho ng payapa. Sa kanilang pag-uwi, namataan ni Yeonji ang isang magandang pink na damit. Ngunit nang makita ni Bongpal ang presyo, agad niyang sinabi na hindi iyon bagay kay Yeonji. Pagkasabi nito, tumalikod siya at umalis, dahilan upang lubos na masaktan si Yeonji. Ngunit kinagabihan, habang natutulog siya, biglang nagbago ang kanyang suot at naging iyon mismong pink na damit. Lumabas na, kahit sinabi ni Bongpal ang mga salitang iyon, palihim pala siyang bumalik upang bilhin ang damit at sinunog ito bilang handog para kay Yeonji. Maya-maya, biglang lumitaw siya sa rooftop, suot ang pink na damit na iyon. Lubos na nabighani si Bongpal sa kanyang kagandahan, kaya't hindi na niya maalis ang kanyang mga mata rito. Samantala, may isang babaeng naliligo nang bigla niyang maramdaman na may humihipo sa kanyang binti. Napatigil siya at tumingin pababa ng may pagdududa, saka natakot ng labis. Saan man may multo, siguradong sumusulpot ang dalawang tanga na vlogger na ito. Dahil sa matinding gulo na nangyari kahapon kay Bongpal at sa babaeng artista, labis na nasira ang tirahan ni Innam. Ipinag-utos ng landlord na magbayad sila ng 1,000,000 won para sa pagpapagawa bago sila muling patirahin doon. Dahil wala silang pera, napilitan silang dalhin lahat ng gamit nila at magpalaboy sa kalsada, naghahanap ng matutuluyan. Hanggang sa 10 oras ng gabi, nakakita si Innam ng murang sona na pwede nilang tulugan. Ngunit hindi nila inisip kung bakit ganoon kababa ang presyo rito. Basta na lang silang pumasok. Pagdating nila sa sona, napansin nilang wala ni isang tao roon. Ngunit hindi nila ito ininda at agad na lang humanap ng silid upang makatulog. Pagsapit ng hating gabi, hindi na kinaya ni Innam ang lamig kaya lumabas siya. Ngunit kaagad pagkatapos niyang lumabas, biglang kumurap at namatay ang ilaw sa silid. Nagising si Chansang dahil dito. Tatakas na sana siya, ngunit bigla siyang hinila ng isang masamang espiritu. Nang mapipinsala na sana si Chansang, doon lamang narinig ni Innam ang ingay. Dali-dali siyang bumalik at binuksan ang pinto upang mailigtas si Chansang. Wala na silang nagawa kundi tumulog na lamang sa bangko ng paaralan ng gabing iyon. Matapos mag-imbestiga, agad nalaman ni Innam na may taong namatay na pala sa sona na yon dati. May isang buwan na rin ang nakalipas nang kumalat ang chismis na may nagpaparamdam na multo sa lugar na yon, kaya mura ang presyo. Sa mga oras na yon, biglang dumating si Bongpal mula sa malayo. Kaya't agad niyang hinabol ang dalawa upang singilin ng bayad para sa paglilinis ng multo kahapon. Ngunit wala talagang pera ang dalawa para pambayad. Ngunit ang pagdating ni Bongpal ay nagbigay kay Innam ng ideya. Nang hapon ding iyon, ginamit ni Innam at Chansang ang natitirang pera upang magrenta ng suite. Pagkatapos ay nagtungo sila sa may-ari ng sona at inalok itong tutulungan nilang manghuli ng multo. Matapos nito, kinausap nila si Bongpal. Sinabi nilang bibigyan nila siya ng komisyon kapalit ng kooperasyong ito. Sa katunayan, gusto pala nilang magpanggap bilang tagapamagitan sa kasong ito ng paghuli ng multo. Kapag napatay ni Bongpal ang demonyo sa sona, makakakuha sila ng 1.5 million won. Ngunit hindi sang-ayon si Bongpal na sila'y kumita ng ganoon kalaking tubo. Kaya tumayo siya at nagbalak ng umalis. Nang makita ito, agad na tumayo si Chansang upang pigilan siya. Kaya tinaasan ni Chansang ang bayad sa 3 million won. Agad namang pumayag si Bongpal nang marinig ito. Ngunit ang hindi niya alam, ang totoong ibinigay ng may-ari ng sona ay 4 million won. Matapos kumain, nagtungo ang tatlo sa sona upang gawin ang kanilang misyon. Sa gabay ni Chansang, pumasok si Bongpal sa silid kung saan madalas nagpaparamdam ang multo. Ngunit kahit isang oras na silang naghanap, wala silang nakita. Samantala, nakatulog si Yeonji dahil sa sobrang pag-inom ng alak. Habang patuloy na naghahalughog ang tatlo sa sona, bigla nilang narinig ang malakas na sigaw ni Yeonji. Doon nila napagtanto na lumitaw na ang multo. Pagdating nila, ayaw nang mag-aksaya ng oras ng multo kaya bigla itong naglaho. Pagkatapos ay binuhat si Yeonji at inihagis kay Bongpal. Kahit hindi ganoon kalakas ang kapangyarihan ng multo, napakahirap pa ring labanan ito. Ginamit ni Bongpal ang lahat ng kanyang lakas ngunit patuloy pa rin siyang pinahihirapan ng multo. Sa kritikal na sandali, uminom si Yeonji ng tsaa upang mahimasmasan. Pagkatapos ay dumulas siya sa sahig at sinubukang lumaban. Ngunit hindi inaasahan, hinawakan ng multo ang magkabilang kamay niya at pilit siyang iniangat. Tila sinusubukan pa nitong halikan siya. Agad namang tumalon si Bongpal at ibinagsak ang multo sa sahig. Ngunit bago pa siya makatayo, agad siyang hinawakan ng multo sa mga binti at binali ang mga ito. Sa oras na akala ni Bongpal ay hindi na niya kakayanin, tuluyan ng natauhan si Yeonji. Nakita niya ang kahinaan ng multo kaya agad niya itong sinabi kay Bongpal. Sa huli, tinarget ni Bongpal ang kahinaan nito at inatake. Sa harap mismo ng lahat, nadurog sa pira-piraso ang multo. Dahil sa matagumpay na pagtutulungan, nagkaroon sina Innam at Chansang ng sapat na pera upang bayaran ang danyos sa kanilang kwarto. Bukod pa rito, nabuo ang isang grupo para sa paghuli ng mga multo. Mula noon, nagpasya silang tumulong kay Bongpal sa paghahanap ng mga kliyente. Komisyon lamang ang kinukuha ni Chansang at Innam. Sa una, ayaw pumayag ni Bongpal. Ngunit nang marinig niya ang mga benepisyo ng pagkakaroon ng grupo, agad siyang nagbago ng isip. Lumabas na isinama na pala ni Chansang ang diyosa na si Sho-in na sa grupo. Nag-organisa pa sila ng team building event upang bigyan ng pagkakataon si Bongpal na makasama ito. Kinabukasan, nagpunta ang buong grupo sa probinsya para magbakasyon. Hindi maalis ang ngiti sa mukha ni Bongpal. Samantala, malamig ang pakikitungo kay Yeonji kaya't nag-isa lamang siyang naupo sa tabi ng ilog.
Ngunit sa mga sandaling iyon, may hindi inaasahang nangyari. Habang nakaupo si Ina sa tulay at pinagagalaw ang kanyang mga paa, biglang may kamay na lumitaw mula sa ilalim ng tubig, hinawakan ang kanyang binti, at hinila siya pababa. Nang makita ito ni Yunji na nakaupo sa tabi, agad siyang tumakbo upang sagipin si Ina. Ngunit bilang isang multo, hindi niya kayang hawakan ang isang buhay na tao. Sa kritikal na sandali, napansin agad ito ni Bongpal. Dali-dali siyang sumugod at itinulak si Yunji palayo. Sa huli, matagumpay niyang nailigtas si Ina at nadala ito sa pampang. Mabuti na lamang at dumating siya sa tamang oras kaya't walang nangyaring masama kay Ina. Ngunit sa pagkakataong iyon, nagalit si Bongpal kay Yunji. Sa sobrang galit niya, nakapagsabi siya ng mga maling paratang laban dito. Nang marinig ni Yunji ang mga hindi makatarungang salita ni Bongpal, galit siyang lumayo at iniwan siya. Umupo siya sa tulay habang masama ang loob. Samantala, pumunta si Bongpal sa tindahan upang magtanong kung may malapit na botika. Nang malaman ng tindera na sila at ang kanyang kaibigan ay nagpipiknik sa tabing ilog, agad niya itong binalaan na umalis na dahil may isang multong tubig doon na nakapanakit na ng maraming tao. Sa narinig, napagtanto ni Bongpal na mali ang ibinintang niya kay Yunji. Kaya't dali-dali siyang bumalik sa pampang upang hanapin ito. Sa parehong oras, nanatiling nakaupo si Yunji sa tulay, walang kamalay-malay na unti-unti nang lumalapit sa kanya ang isang puting anino. Agad siyang hinila nito papasok sa tubig. Tuluyan siyang kinalagkad ng demonyong tubig at wala siyang magawa para makatakas. Naramdaman ni Yunji ang kawalan ng pag-asa at hinayaan na lamang na lamunin ng lawa. Sa sandaling iyon, dumating si Bongpal. Agad siyang tumalon sa tubig, mabilis na niyakap si Yunji at sinubukang lumangoy pabalik sa pampang. Ngunit biglang lumitaw ang demonyong tubig at mahigpit na niyakap ang leg ni Bongpal. Dahil hindi na niya kayang kumapit kay Bongpal, napakawalan siya ni Yunji at dahan-dahang lumubog ng mas malalim. Noon ginamit ni Bongpal ang kanyang paa upang sipain ang demonyo, dahilan upang ito'y maglaho. Sa wakas, nagawa niyang kargahin si Yunji at dalhin ito sa pampang. Dahil matagal siyang nasa tubig, tila nagiging malabo at naglalaho ang kanyang kaluluwa. Kinabukasan, maaga pa'y bumangon si Bongpal upang maghanda. Ngunit si Yunji ay hindi pa rin nagising. Lumabas na bumalik na ang kanyang alaala. Sa kanyang panaginip, nabundol siya ng sasakyan at dinala sa ospital. Gusto siyang gisingin ni Bongpal, ngunit nang mahawakan niya ito, napansin niyang mainit ang katawan ni Yunji. Naisip niyang, nagkakalagnat din ba ang mga multo? Sa buong taon ng kanyang panghuhuli ng multo, iyon ang unang beses na nakaranas siya ng ganoong sitwasyon. Kaya tumawag siya sa eskwelahan upang humingi ng pahintulot na mag-absent. Pagkatapos, nagsaing siya at naghintay na magising si Yunji. Nang tanghali, sa wakas ay nagkamalay ito. At nang malaman niyang nag-absent si Bongpal para maalagaan siya, labis siyang naantig ang damdamin. Kinabukasan, mas gumaan na ang pakiramdam ni Yunji kaya bumalik na si Bongpal sa eskwela. Pagdating nila sa paaralan, naroon na sina Chan Sang at Innam na matagal nang naghihintay. Nais nilang bumuo ng mas profesional na grupo ng mga manghuhuli ng multo. Kaya nagsimula sila sa pagbabago ng kanilang anyo. Hindi nagtagal, nakatanggap agad sila ng isang malaking kaso. Dahil lamang sa pagkakasigundo ng kanyang anak sa pagsusulit, pinagagalitan siya ng kanyang sariling ina ng halos isang oras. Ngunit hindi naglakas loob ang anak na magsalita. Tahimik lamang niyang tinitigan ang kanyang report card habang palihim na lumuluha. Ramdam niya ang pagkakasala sa kanyang ina na araw-araw nagsusumikap. Dahil dito, pumasok sa isip niya ang isang mapanganib na bagay. Tumayo siya sa gilid ng rooftop, balak gawin ang isang bagay na nakakatakot. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw ang isang multo sa kanyang tabi na naging dahilan ng kanyang sigaw. Kinaumagahan, naghanda ang ina ng bagong guro para sa kanyang anak. Nagdala pa siya ng prutas habang nag-aaral pa rin ang anak sa kwarto. Ngunit pagpasok niya sa loob, labis siyang natakot at nabitawan ang dalang prutas. Puno ng mga punit-punit na papel ng pagsusulit at mga librong winasak ang kwarto ng kanyang anak. At ang anak niya mismo ay gamit ang isang kutsilyo, hinihiwa ang mga aklat nito. Ilang sandali pa, napasigaw sa takot ang ina. Sapagkat, naglakas loob ang kanyang anak na hiwain ang sarili niyang kamay. Simula noon, tila nagbago ng lubusan ang batang babae. Si Suchong na dating simple lamang, ngayon nakamakapal na pampaganda. Nang makita siya ng kanyang ina, agad niya itong pinagsabihan na magpalit ng damit. Ngunit itinulak lamang ni Suchong ang kanyang ina sa kama. Saka siya tumitig ng masama at nagsabi, "Wag mo akong kontrolin. Patay na ang anak mo. Wala namang makakabuhay kasama ang isang inang tulad mo." Pagkasabi noon, binuksan ni Suchong ang pinto at umalis. Sinundan siya ng ina. Labis siyang nadismaya nang matuklasang pumasok ang kanyang anak sa isang malaswang bar. Nagmamadali siyang pumasok at nadatnan ang anak na may ginagawang malaswang bagay kasama ang isang estranghero. Agad niyang hinila si Suchong at sinampal ito. Ngunit tumitig lamang si Suchong at pagkatapos ay nagtawanan ng malakas na parang baliw. Pagdating ng grupo ni Bongpal, nakakulong na si Suchong sa kwarto ng kanyang ina. Subalit, patuloy pa rin itong kumakatok at dumadagundong sa pinto na parang wala sa sarili. Matapos marinig ang buong sitwasyon, napagtanto agad ni Bongpal na hindi ito normal na sakit sa pag-isip. Bigla na lamang may malakas na kalabog mula sa loob. Dali-daling pumasok si Bongpal at tumambad sa kanya ang mga dingding na puno ng dugo ang gasgas. Nakaupo si Suchong sa isang sulok, baliw na kinakamot ang sariling buhok. Ang kanyang mga daliri ay halos nagmukhang bagay na kinakagat-kagat niya. Sa paningin ni Bongpal, hindi na siya isang dalagita kundi isang babaeng multo na may maikling buhok. Mukhang sinaniban na si Suchong ng isang demonyo. Ngunit bago pa man makalapit si Bongpal, bigla siyang hinila nito sa binti at ibinagsak sa sahig.
Pagkatapos ay mabilis itong sumampa sa kanya at sinakal siya. Maging si Yunji na agad tumulong kay Bongpal ay naitulak lamang palayo gamit ang isang kamay. Nang marinig ng ina ang mga kalabog mula sa loob ng silid, nag-alala siya na baka masaktan ang anak. Kaya't dali-dali siyang tumakbo papalapit. Dahil dito, hindi magamit ni Bongpal at Yunji ang kanilang buong lakas laban kay Suchong. Bigla siyang kumaripas ng takbo papunta sa rooftop, bitbit ang isang nakakatakot na ngisi. Nang makahabol si Bongpal, isa na niyang paa ang nakausli palabas at nakabitin na. Sa kritikal na sandali, lumitaw si Yunji sa tabi niya upang pigilan siya. Gusto sanang samantalahin ni Yunji ang pagkakataon para gisingin si Suchong, ngunit kontrolado na ng demonyo ang kanyang katawan. Bigla nitong hinawakan ang leg ni Yunji. Buti na lamang at nakarating agad si Bongpal. Itinapon ng demonyo si Yunji sa gilid. Habang tumatagal ang pananatili ng demonyo sa katawan, mas lalo itong nagiging isa sa katawan na kanyang sinasaniban. Dahil naninirahan ang demonyo sa katawan ni Suchong, hirap si Bongpal na umatake. Sa huli, siya naman ang nasakal. Nakita ng ina ang lahat at doon niya tuluyang naunawaan ang kanyang pagkakamali. Lumapit siya at humingi ng tawad sa kanyang anak. Habang papalapit ang ina, napasigaw ng malakas sa sakit ang demonyo. Dahil pinipilit ng itaboy ni Suchong ang demonyo palabas ng kanyang katawan. Nang tuluyang lumabas ang demonyo mula kay Suchong, nakapagsapol na si Bongpal. Isang malakas na suntok ang kanyang pinakawalan at agad na naglaho ang demonyo. Matapos mawala ang demonyo, mahigpit na nagyakapan at humagulgol si Suchong at ang kanyang ina. Dahil sa karanasang ito, natutunan ng ina kung paano tratuhin ng maayos ang kanyang anak. Samantala, ang propesor sa universidad ay nakalmot ng isang pusang gala at nasugatan ang kanyang kamay. Sinabi niya sa babaeng estudyante na ayos lang siya. Ngunit kinagabihan, palihim siyang bumalik doon. Nang walang ibang tao, sinakal niya ang pusa hanggang mamatay. Hindi niya alam na nakita pala ito ni Shokyong. Nagtago siya sa isang sulok at tinakpan ang bibig, hindi makalakas loob na gumawa ng ingay. Nang makaalis na ang propesor, saka pa lamang siya lumapit upang tingnan ang nangyari. Doon niya nadiskubre na pinatay rin ang buong pamilya ng mga kuting. Maging ang panulat ng propesor ay naiwan pa sa pinangyarihan. Kinabukasan, normal lamang na pumasok si Mr. Ju sa klase. Ngunit nang siya ay umalis, umiwas siya kay Yunji. Dahil dito, nagsimulang magduda si Yunji na nakakakita rin ng mga multo si Mr. Ju. Subalit hindi ito pinansin ni Bongpal. Sa tanghali, nakita ni Ina si Suchong na nakaupo sa gitna ng quadrangle. Kaya nilapitan niya ito upang makipag-usap. Ngunit dali-dali namang umalis si Suchong. At mula sa kanyang bag, nahulog ang panulat ni Mr. Ju. Kaya pinulot ni Ina ang ballpen at ibinalik ito kay Mr. Ju. Dahil dito, nakahalata si Mr. Ju na baka natuklasan na ang nangyari kagabi. Kinagabihan, habang pauwi mag-isa si Suchong, muli siyang hinarang ni Mr. Ju. Inilahad niya ang ballpen at tinanong ito. Ngunit nang makita ni Suchong ang ballpen sa kanyang kamay, agad siyang tumalikod at tumakbo. Nagtuloy siya sa isang makitid na eskinita. Kanina lamang ay nasa likuran pa niya si Mr. Ju, ngunit ngayon ay bigla na itong nasa harapan niya. Agad niyang sinunggaban ang leg ni Suchong. Wala na siyang sinayang na oras at bigla na lamang binali ang kanyang gulugod. Kinabukasan sa klase, nagkunwari pa si Mr. Ju na nagtatanong kung nasaan si Suchong. Ang totoo, itinapon na niya ito sa isang bundok sa labas ng bayan. Pagkatapos ng klase, pinag-usapan ni Yunji at ng isang babaeng multo na nagngangalang Shojin ang nangyari. Noong una, wala namang pakialam si Shojin kung may taong nawawala. Ngunit nang marinig niya kay Yunji na gwapo raw si Mr. Ju, bigla siyang nag-iba ng pananaw. Pagkatapos ng klase, sinundan ni Shojin si Mr. Ju papunta sa isang veterinary hospital na siya mismo ang nagmamay-ari. Nang makita niya ang mga sertipiko at parangal na nakasabit sa dingding, nabighani siya at hindi agad nakawala. Ngunit biglang napansin ni Shojin ang ID card ni Suchong na naroon. Habang nagtataka pa si Shojin, bumukas ang pinto at pumasok si Mr. Ju. Nais sana ni Shojin na lapitan at halikan si Teacher Ju, ngunit bigla itong nagsalita at sinabing nakakainis siyang sinusundan hanggang doon. Laking gulat ni Shojin nang makita na tinititigan siya nito. Hindi niya inakala na nakakakita pala ng multo ang taong ito. Nang tangkain niyang tumakas, agad siyang sinakal. Dahil para kay Mr. Ju, sinumang makakaalam ng kanyang lihim ay hindi na dapat mabuhay. Patuloy na pinigan ng kanyang kanang kamay ang leg ni Shojin. Hanggang sa tuluyan nang naglaho ang kaluluwa nito. Kinabukasan, isang turista na umaakyat sa bundok para manguha ng kabute ang aksidenteng nakatagpo sa bangkay ni Shokyong sa gubat. Sa mabilis na investigasyon, natukoy ng pulisya na ang pangunahing suspect ay si Teacher Ju. Base sa video ng isang biyahe, nakita ng pulisya na hindi nagtagal matapos mamatay si Shokyong ay umakyat din sa bundok si Teacher Ju. Ngunit dahil walang sapat na ebidensya, kinailangan siyang palayain muna. Umalis si Teacher Ju sa presinto na mayabang pa rin. Kahit pa may ebidensya, hindi siya natatakot. Sapagkat sa mundong ito, isa lang ang kinatatakutan niya, ang mga katulad niya. At ang ganitong uri ng nilalang ay nasa mga kamay ni Bongpal. Kinagabihan, hindi makatulog sina Bongpal at Yunji kaya't nanood muna sila ng TV. Hindi nila namalayan na napunta sila sa isang channel na nagpapakita ng eksenang halikan. Naging sobrang alanganin ng sitwasyon. Sa mga sandaling iyon, biglang nakatanggap si Bongpal ng bagong misyon sa paghuli ng multo. Ang biktima sa pagkakataong ito ay kakaibang kakaiba. Mukha siyang laging alerto, ngunit halata na para bang minumulto siya. Isang umaga noong nakaraang linggo, nagising ang lalaki mula sa kanyang kama at biglang tumakbo papasok sa banyo at nagkulong doon. Nang magsipagtakbuhan ang buong pamilya, may ginawa siyang isang kahangalan.
Mula noon, tuwing siya'y nagigising, palagi siyang nagsisigaw ng walang tigil. Inakala ng lahat na sinasaniban siya. Dinala ng kanyang kapatid na babae si Bongpal sa silid ni Jokjin. Ngunit pagkabukas niya ng kurtina, bigla itong nagsara mag-isa. Pagkatapos ay lumitaw ang isang babaeng multo at umupo sa ibabaw ng lalaking si Jokjin. Handa na sanang umatake si Bongpal, ngunit biglang naglaho ang multo. Noon ding sandali, muling nagsisigaw si Jokjin. Napansin ni Yunji ang litrato sa ibabaw ng mesa at natuklasang ang babaeng multo ay ang kasintahan ni Jokjin. Labis na nasaktan ang ina ni Jokjin at sinisi ang dalaga, patay ng araw ito, ngunit patuloy pa rin kumakapit kay Jokjin. Kinabukasan, mas lumubha ang kalagayan ni Jokjin. Pagpasok ng kanyang kapatid sa silid, magulo na ang lahat. Duguan na ang kanyang ulo at hindi malaman kung bakit. Itinulak pa niya ang kanyang kapatid at dali-daling tumakbo palabas ng bahay. Tumayo ang kapatid para sundan siya, ngunit biglang nakita nito ang babaeng multo sa kanyang tabi. Pagdating ni Bongpal, tumatakbo na si Jokjin papunta sa tulay sa tabi ng ilog. Doon niya itinapon ang abo ng kanyang kasintahan. Nagmamadali ang lahat na pumunta roon, ngunit pagdating nila, nakatayo na si Jokjin sa gilid ng tulay, handa nang tumalon. Naroon din ang babaeng multo na nakatayo sa kanyang likuran. Mabuti na lang at mabilis na nakarating si Bongpal. Lumitaw din si Yunji at niyakap niya ang multo. Tinanong ni Yunji ang babaeng multo kung bakit niya gustong patayin ang taong minahal niya. Ngunit sagot nito, hindi niya gustong patayin si Jokjin, kundi iligtas siya. Habang nagtatalo ang dalawa, biglang bumitaw si Jokjin at tumalon mula sa tulay. Mabilis na sumunod si Bongpal at walang pag-aalinlangan na tumalon din sa huli, na iligtas niya si Jokjin at nayahon ito sa pampang. Mabilis ding tumakbo ang babaeng multo papunta sa tabing dagat. Doon lamang nalaman ng lahat ang buong kwento. 6 na buwan na ang nakalilipas, nadiskubre ni Jokjin na mayroon siyang tumor sa utak. Sinabi ng doktor na mababa ang tsansa ng matagumpay na operasyon, ngunit hindi siya dapat mawalan ng pag-asa. Gayunman, nawalan siya ng tiwala sa buhay dahil dito. Pauwi na siya nang matagpuan ng kanyang kasintahan na lasing. Kahit hindi alam ng dalaga ang buong nangyari, patuloy niya itong pinalakas ng loob. Ang kabaitan at kasiglahan ng kasintahan ang nagbigay muli ng pag-asa kay Jokjin. Habang mas matagal silang magkasama, mas mabilis silang tuluyang nagkahulugan ng loob. Ngunit dumating din ang araw ng operasyon. Posibleng hindi na siya magising pa. Kaya bago siya pumasok sa operating room, sinabi niya ito sa kanyang kasintahan. Nang marinig niya ito, agad siyang nagmadaling pumunta sa ospital. Sa kabutihang palad, naging matagumpay ang operasyon. Ang una niyang gustong gawin pagkagising ay tawagan ang kanyang kasintahan upang ibalita ang magandang balita. Ngunit ang natanggap niya ay isang masamang balita. Sa hindi inaasahan, naaksidente ang kanyang kasintahan sa daan papuntang ospital. Dahil sa matinding pinsala, binawian siya ng buhay. Dahil dito, pinaghiwalay ng buhay at kamatayan ang dalawang magkasintahan. Labis ding sinisi ni Jokjin ang kanyang sarili. Kaya naman, hangad niya na muling mapalapit sa kanyang kasintahan. Lagi naman siyang pinipigilan ng dalaga sa paggawa ng mga padalos-dalos na bagay. Dahil sa kanyang pangungumbinsi, tuluyan ding natauhan si Jokjin. Nagpasya siyang makinig sa kanya at mamuhay ng maayos. Nauunawaan ni Bongpal ang takot ng babaeng multo. Ngunit sa huli, hindi siya nag-atubili at nagpasyang mahalin si Yunji. Isang araw, biglang dumating ang guro ni Bongpal sa kanilang bahay. Doon niya nakasalubong si Yunji. Binalaan niya ito na mas mabuting iwanan si Bongpal dahil minsan na itong napahamak dahil sa isang demonyo. Noong bata pa si Bongpal, sinapian siya ng demonyo. Kaya naman humingi ng tulong ang kanyang guro sa Diyos upang maitaboy ito. Labis ang naging hirap bago tuluyang napalayas ang demonyo. Ngunit sa huli, nanghina lamang ito at hindi tuluyang nawasak. Ang demonyong iyon ay isinilang mula sa galit at puot. Siya rin ang nagtulak sa ina ni Bongpal hanggang mabangga ito ng kotse at mamatay sa harap mismo ng kanyang anak. Marahil ay dahil nanatili pa rin ang espiritu ng demonyo sa kanyang katawan. Mula noon, muling nagkaroon ng kakayahang makakita ng mga multo si Bongpal. Ngunit paano ba matatanggap ng isang bata ang ganitong bagay? Araw-araw ay tinormento siya ng mga multo. Dahil kaya niyang makakita ng mga espiritu, iniwasan siya ng kanyang mga kaibigan. Sa huli, lumaki siyang nag-isa. Kaya naman, hindi maaaring magsama ang tao at ang multo. Pagkatapos malaman ni Yunji ang nakaraan ni Bongpal, matagal niya itong pinag-isipan. Hindi siya maaaring mamuhay at mamatay kasama ang isang tao, kahit pamahal niya ito. Sa bandang huli, ang tao at multo ay hindi magkakaroon ng masayang wakas. Pag-uwi ni Bongpal, nakita niya ang liham na iniwan ni Yunji. Nagkasundo silang magkita sa tabing dagat. Sasakay sila sa bangka at sabay na manonood ng paputok. Lubos na binaliwala ni Bongpal ang pagiging kakaiba ni Yunji. Ngunit nang muling bumili siya ng tubig, bigla na lamang itong nawala. Pagbalik niya sa bahay upang hanapin ito, hindi pa rin niya nakita. Doon lamang nang makasalubong niya muli ang kanyang guro niya nalaman ang totoong nangyari. Samantala, nagpunta si Yunji sa isang internet cafe at hinanap ang ospital na lumitaw sa kanyang alaala. Ayon sa address, nagtungo siya roon. Ngunit habang tumatawid siya sa kalsada, bigla siyang nasangkot sa isang aksidente hindi kalayuan. Ang tagpong ito ay nagpabalik ng isang bahagi ng kanyang alaala. Parang sinadya siyang saksakin ng ibang tao. At ang pumatay sa kanya ay si Teacher Ju. Sa parehong oras, nasa kalsada rin si Teacher Ju. Doon ay nakita niya si Yunji na nakatayo sa harap niya. Bigla niyang naalala ang nangyari noong mga panahong iyon. Noong gabing iyon, matapos niyang saksakin hanggang mamatay si Yunji, balak pa sana niyang maghanap ng isang bagay sa katawan nito. Ngunit hindi niya inasahan na agad darating ang mga pulis, kaya't mabilis siyang umalis sa pinangyarihan.
Naghintay si Yunji sa tapat ng ospital hanggang sa lumalim ang gabi. Nang biglang lumitaw ang isang babae mula sa panaginip ni Yunji, agad niya itong sinundan. Malaki ang posibilidad na ito ay ang kanyang ina. Sinundan ni Yunji ang kanyang ina papasok sa bahay. Ito pala ang dati niyang tirahan. Ngunit ngayon, wala na siyang anumang alaala tungkol dito. Sa mga oras na yon, biglang nakatanggap ng tawag sa telepono ang kanyang ina. Agad na nagmamadaling pumunta sa ospital ang kanyang ina. Mabilis ding tumakbo si Yunji upang sumunod. Ngunit sa puntong iyon, isang tagpo ang labis na ikinagulat ni Yunji. Nakita niyang nakahiga siya mismo sa kama ng ospital. Mukhang hindi pa siya patay. Ano ba talaga ang nangyayari? Samantala, sina Bongpal at Chan Sang ay papunta upang tapusin ang ilang gawain nang bigla silang sumalpok sa isang babaeng multo. Bagaman napakalakas ng multong ito, hindi ito nakatakas sa malakas na sipa ni Bongpal. Ngunit sa sandaling iyon, isang kotse ang biglang sumugod sa kanya. Mabuti na lamang at bahagya lamang siyang nasugatan. Dinala na siya agad sa ospital. Sa pintuan ng elevator, nadaanan nilang tatlo si Yunji na wala sa malay nang hindi nila namamalayan. Lumalabas na hindi pa pala siya patay. Ngunit iniwan na ng kanyang kaluluwa ang kanyang katawan. Ang unang naisip ni Yunji ay dapat niyang ipaalam ito kay Bongpal. Sa wakas, maaari na silang maging magkasama ng lantaran. Ngunit sa mga oras na yon, dumating si Teacher Ju upang hanapin siya. Nalaman niya mula sa isang kaibigang doktor na may malaking posibilidad na magising si Yunji. Kaya nang umalis si Yunji, pumasok siya sa espesyal na silid na nagbabantay sa kanyang katawan. Sa kabilang panig, natagpuan na rin ni Yunji si Bongpal na naghahandang umalis sa harap ng ospital. Ngunit bago pa niya masabi na buhay pa siya, bigla na lang naglaho ang kanyang kaluluwa. Lumabas na nagsimula ng kumilos si Teacher Ju sa silid ng ospital. Inilipat niya ang kanyang kaluluwa sa katawan ni Yunji. Ang pamimilit na iyon ang naging dahilan ng pagtigil ng tibok ng kanyang puso. Wala na ring lakas ang kaluluwa ni Yunji at bumagsak ito sa sahig. Sa sandaling iyon, narinig ng mga doktor ang alarma at agad na rumisponde sa loob ng ospital. Paulit-ulit nilang sinubukan, umaasang maibalik si Yunji. Ngunit dahil tumigil na sa pagtibok ang kanyang puso, unti-unti nang naglaho ang kanyang kaluluwa. Gayunman, hindi siya tuluyang namatay. Pagkaraan ng 5 minutong pagkakakoma, sa wakas ay nagising siya. Lubos na lampas sa inaasahan ni Teacher Ju ang naging resulta. Kaya't napilitan siyang bilisan ang kanyang plano. Bumalik si Bongpal sa ospital at naghanap kung saan-saan. Sa wakas, natuklasan niya si Yunji na nakatutok sa pag-ensayo ng pagsusulat ng kaligrapya. Kaya't agad siyang pumasok at niyakap ito. Bagamat nagising na si Yunji, tuluyan nang naglaho ang kanyang mga alaala noong humiwalay ang kanyang kaluluwa sa katawan. Kaya sa sandaling iyon, para bang unang beses pa lang silang nagkita ni Bongpal. Nakita niya ang mapagdududang tingin ni Yunji, pero hindi siya sumuko. Kaya tuwing may libreng oras, bumabalik siya sa silid ng ospital upang ikwento ang mga naranasan nila noon. Sa una, inisip ni Yunji na parang manyaki si Bongpal, ngunit ramdam pa rin niya ang kakaibang pamilyar na pakiramdam. Hindi niya mapigilang gustuhin na mapalapit dito. Gabi iyon nang mag-usap sila sa hardin ng mga bulaklak hanggang sa halos hating gabi. Dahil hindi pa lubos na nakakabawi si Yunji, nais ni Bongpal na ihatid siya pauwi. Sa hindi inaasahan, natumba silang dalawa sa lupa. Doon muling nangyari ang hindi inaasahang halik. Naramdaman ni Bongpal na ang pakiramdam ay kapareho lang noong hinalikan niya ang kaluluwa ni Yunji. Subalit nakalimutan na ni Yunji na ginawa niya ang lahat para mahalikan siya noon, kaya sa isipan niya ngayon, manyaki si Bongpal. Samantala, nakadiskubre ng isang bangkay ang mga pulis. Sa hindi inaasahan, iyon pala ay ang ama ni Bongpal. Iniwan siya ng kanyang ama at nanirahan sa templo noong siya ay bata pa. Lumaki si Bongpal ng mag-isa, kaya't ayaw na sana niyang makita pa ang kanyang ama. Ngunit ang katotohanan ay inako ng kanyang ama ang pamumuhay sa templo upang maprotektahan si Bongpal. Sa libing, pumunta si Yunji sa dambana upang dalawin si Bongpal. Nang makita niya ang larawan ng ama, bigla niyang naalala na tila minsan na niyang nakilala ito. Sa patnubay ng guro ni Bongpal, sa wakas ay naipaliwanag ang pinagmulan ng lahat. Bagamat napaalis na ang orihinal na demonyo, lumikha ang ina ni Bongpal ng isang napakahalagang perlas upang maprotektahan ang kanyang anak. Ito lamang ang tanging bagay na makapipinsala sa demonyo. Matapos patayin ng demonyo ang ina ni Bongpal, ang perlas na yon ay inalay at sinamba sa templo. Ang ama ni Bongpal ang siyang nangalaga at nagbantay upang hindi ito masira ng demonyo. Ngunit isang araw, natuklasan pa rin ng demonyo ang kinaroroonan ng perlas. Sa kanyang pagkataranta, nakatagpo ng ama ni Bongpal si Yunji na nananalangin sa templo, kaya ibinigay niya rito ang rosaryo at inatasan siyang dalhin ito kay Bongpal. Sa kasamaang palad, nahuli pa rin siya ng isang hakbang. Nasaksak si Yunji ng demonyo. Pagkatapos noon, nalugmok siya sa koma sa loob ng 5 taon. Unti-unti nang luminaw ang lahat. Si Teacher Ju ay inangkin ng demonyo. At matagal na niyang hinahanap ang isang bagay, ang rosaryong iyon. Kaagad na nagtungo ang guro ni Bongpal sa templo upang humiling sa isang Diyos na dagdagan ang kapangyarihang mahika ng kanyang espada. Ngunit sila ay naging pabaya. Sa oras na yon, aksidenteng nahulog si Yunji sa bitag ni Teacher Ju. Nilagyan siya nito ng gamot at nawalan ng malay. Pagkatapos, itinali siya nito. Dinala sila sa istasyon ng subway kung saan iniwan ni Yunji ang bag doon. Sa wakas ay natagpuan ni Teacher Ju ang rosaryo. Nakuha na ni Teacher Ju ang bagay na kanyang hinahanap. Wala nang silbi sa kanya si Yunji, kaya't itinayo niya ito gamit ang kanyang kamay. Paunti-unting lumalakas ang kapit ng kanyang kamay. Nang malapit na niya itong sakalin hanggang mamatay, dumating si Bongpal sa tamang oras. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya kayang tapatan ang masamang espiritu.
Nakita ng guro ni Bongpal na nais pa rin ng masamang espiritu na angkinin ang katawan ni Bongpal. Kaya't agad siyang tumakbo upang iligtas ito. Pinaagos niya ang dugo mula sa kanyang palad, saka ibinuhos ito sa espada, dahilan upang kumislap ang mga nakaukit na salita rito. Pagkatapos, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang buong puwersang ihampas ang espada kay Teacher Ju. Naatras si Teacher Ju ng ilang hakbang. Hindi niya akalaing nagawa pa ng guro ni Bongpal na makapaghampas ng ganoon kalakas. Pagkaraan noon, bumagsak din siya sa lupa. Sa huli, hindi na siya nakagalaw pa. Subalit, ni ang guro ni Bongpal ay hindi rin nakaligtas. Malaki ang nawala sa kanyang lakas dahil sa labang ito. Ngunit bago pa siya makapagpahinga, muling nabuo ang isang itim na alon na naging anyo ni Teacher Ju at nagpakita. Nang makita ito ng guro ni Bongpal, mabilis siyang tumakbo upang protektahan si Bongpal. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang hadlangan ang atake ng demonyo. Agad namang naghanap si Yunji ng rosaryo. Sapagkat iyon lamang ang makapapatay sa demonyo, sinuyod niya agad ang paligid. Sa wakas, natagpuan niya ito. Ngunit hindi na kayang magtagal pa ng guro ni Bongpal. Nakita ni Bongpal na patuloy pang sumusugod ang demonyo. Kaya't kinuha niya ang rosaryong inihagis ni Yunji sa kanya. Ginamit ni Bongpal ang lahat ng kanyang lakas upang isagawa ang huling pag-atake. Sa mismong saglit na nagdikit ang demonyo at ang rosaryo, agad itong naglaho na parang bula. Mabilis na nilapitan ni Bongpal ang kanyang guro upang tingnan ang kalagayan nito. Ngunit gaano man niya ito tawagin, hindi ito kumikilos. Habang nagluluksa si Bongpal, iniisip na patay na ang kanyang guro, bigla itong umubo. Pagkaraan ay matatag siyang tumayo. Nilapitan niya ang bangkay ni Teacher Ju. Matapos suriin ang kalagayan nito, doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Ganap nang nawasak ang demonyo. Ngunit napakasama pa rin ang sinapit ni Teacher Ju. Bagamat sinapian siya ng demonyo, hindi pa rin siya nakaligtas sa kanyang mga kasalanan. Sa huli, dinala pa rin si Teacher Ju sa presinto upang harapin ang judge. Sa mga oras na yon, mabilis ding tumakbo papalapit ang ina ni Yunji. Ngunit hindi niya gusto si Bongpal. Kaya agad niyang dinala pa uwi si Yunji. Bago sila umalis, pinayuhan ng ina ni Yunji si Bongpal na iwanan na si Yunji para sa ikabubuti nito. Kinabukasan, lumipat ng tirahan ang pamilya ni Yunji. Sa panahong iyon, abala rin siya sa pag-aaral upang maghanda para sa pagsusulit sa universidad. At dumating agad ang araw ng paglabas ng resulta ng pagsusulit. Marahil dahil 5 taon siyang naging multo, kaya pagkagising niya ay nakikita pa rin niya ang mga kaluluwang ligaw sa paligid. Patuloy pa rin siyang ginugulo ng mga multo. Dahil dito, naiinis siya at tinatadyakan ang mga ito. Ilang araw matapos nito, nakatanggap ng imbitasyon si Bongpal. Ginamit niya ang kanyang pagiging nakatatandang estudyante upang dumalo sa welcome party ng mga bagong pasok sa universidad. Sa simula, hindi niya nais makibahagi sa ganoong mainay na okasyon. Ngunit napilit pa rin siya ng ibang estudyante. Doon, muling nagtagpo sina Bongpal at Yunji. Kinagabihan, magkasama silang bumalik sa bahay ni Yunji. Nang pagbuksan sila ng kanyang ina at makita si Bongpal, agad itong nagpakita ng pilit ng ngiti. Pagkaraan ay inimbitahan niya itong pumasok. Inakala ni Bongpal na magiging maayos ang una niyang pagkikita sa ina ni Yunji. Ngunit pagkaupo pa lamang niya, agad nang ipinakita ng ina ni Yunji ang kanyang kagustuhang paalisin siya. Hindi niya talaga nagustuhan si Bongpal mula nang una silang magkita. Katatapos pa lamang bumalik ng kanyang anak mula sa kamatayan, at bigla na lamang lilitaw si Bongpal at sasabihin siya ay kasintahan nito. Ikinapagduda niya ito na baka masama ang intensyon ng binata. Dahil sa mga salitang ito, naunawaan ni Bongpal ang iniisip ng ina ni Yunji. Nalungkot siya at umalis. Samantala, nalito naman si Yunji nang bigla siyang makatanggap ng hindi inaasahang sagot mula sa kanyang ina. Sinabi ng kanyang ina na hindi naman mukhang masamang bata si Bongpal. Sumang-ayon si Yunji at sinabing napakabuti nito. Pagkatapos nito, magsisimula na sanang mamuhay ng normal sina Yunji at Bongpal nang dumating sina Chan Sang at Innam upang anyayahan silang muling manghuli ng mga multo. Ngunit ayaw na talaga itong balikan ni Bongpal dahil pinaghirapan niyang makabalik sa normal na buhay. Ngunit nang maalala niya ang mga matang puno ng pasasalamat ng mga kaluluwang kanilang nailigtas, hindi niya kayang pabayaan ang mga hindi matahimik na kaluluwa. Kaya lumapit siya sa kanyang guro upang humingi ng payo. Sinabi ng kanyang guro na walang kasiyahang hihigit pa sa pagbibigay ng kasiyahan sa iba. Ang mga salitang iyon ng kanyang guro ang nagbigay kay Bongpal ng mas malalim na pag-unawa sa kahulugan ng buhay. At dahil dito, muling nabuo ang grupo ni Bongpal para manghuli ng mga multo. Sinimulan nila ang kanilang bagong misyon upang itaboy ang masasamang espiritu. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.